Si Jesus, noong mga panahon na siya sinusundan ng mga tao nang sila'y nasa bundok o burol, nakita ng mga alagad na magdadapit hapon na, malapit ng magkakisilim. Ano ang sabi ng mga alagad? Pero, pauwiin mo na ang mga tao. Kasi wala tayong maipapakain sa kanila. Kahit halagang 200 denaryo ay hindi kakasya sa ganyang karaming tao. Ilan ba ang tao noon? Sinasabi na nasa 6,000 or 5,000? Hindi kasama sa bilang ang babae at ang bata. Ang binilang lang ay ang mga lalaki. So ang problema, nakita ng mga alagad. Pero pagdating kay Jesus, anong sabi? Huwag niyo silang pauwiin. Baka sila'y mahilo sa daan, magutom at mahimatay. Anong ibig sabihin? Ayaw pala ng Panginoong Jesus na ang kanyang mga tagasunod ay mahilo at magutom. Ayaw niyang nahihimatay. Kaya daw sabi niya, kayo ang magpakain sa kanila. Bagamat sinabi ni Jesus yung mga katagang, kayo ang magpakain sa kanila, hindi niya inuobliga, hindi niya inuutusan na ang kanyang mga alagad ay mag-provide para sa pagkain ng ganung karaming tao. Sapagkat sabi ng Biblia, alam na ni Jesus ang kanyang gagawin. Lahat tayo dito may pangangailangan. Pero tatandaan po natin, alam na ni Jesus kung paano niya sosolusyonan ang lahat ng inyong pangangailangan. Pagkatapos, sabi ng Biblia, inutusan niya ang mga tao na pagtumpuk-tumpukin, tig-50, tig-100. Kumain ang maraming tao. Saan galing yung pagpapakain, yung pangkain? Ang sabi, galing sa isang bata, ilang tinapay? 5? Ilang isda? 2. Sa tingin po ninyo, pag may dumating ditong 5 tinapay at saka 2 isda, kasya kaya sa atin? Siguro, magbubuntalan muna tayo, ang manalo sa kanya yung tinapay at isda. Parang ako'y na-assign sa Alabinos, 5 kami sa opisina. Sabi ko dun sa isa nating brother na nag-e-train, sabi ko sa kanya, Brad, bili ka ng mauulam natin, binigyan namin siya, 100. Sabi ko, punta kang market, bili kang isda. Pumunta naman siya. Pagdating, mga kapatid, alam nyo kung ano ang kanyang dala? 2 maliit na tilapia. Ilan kami? 5. Sabi ko sa kanya, brother, alam mo namang 5 tayo, bakit hindi mo binili 5? Bakit 2 lang? Gusto mo, magsusuntukan muna tayo kung sino ang manalo sa kanya mapupunta ang tilapia. Minsan ganun, kita natin na hindi siya sapat. Hindi kakasya yung kokonti. Pero pagdating kay Jesus, yung koonti, dumami. Sapagkat walang hindi mapupunta sa kamay ng Panginoong Jesus na hindi niya kayang paramihin at pagpalain. Kaya nga kung gusto natin tayo pagpalain sa lahat ng bagay, ilagak mo sa kanyang kamay. May problema ka sa iyong mga mahal sa buhay, ilagak mo sa kanyang kamay. May problema ka sa negosyo, ilagak mo sa kanyang kamay. Bakit? Sapagkat kapag nasa kanyang kamay, binibiyayaan ng Panginoon. Pinoprovide ng Panginoon. Pinagpapala ng Panginoon. 5 kami sa opisina. Sabi ko dun sa isa nating brother na nag-e-train, sabi ko sa kanya, Brad, bili ka ng mauulam natin, binigyan namin siya, 100. Sabi ko, punta kang market, bili kang isda. Pumunta naman siya. Pagdating, mga kapatid, alam nyo kung ano ang kanyang dala? 2 maliit na tilapia. Ilan kami? 5. Sabi ko sa kanya, brother, alam mo namang 5 tayo, bakit hindi mo binili 5? Bakit 2 lang? Gusto mo, magsusuntukan muna tayo kung sino ang manalo sa kanya mapupunta ang tilapia. Diba napakasarap na kumain kapag wala kang binibitawang pera? Pag may nag-aya sa'yo, di ba, ang sarap kumain. Bakit? Wala kang alalahanin eh. Pero pag ikaw ang nag-aya, maraming sumama, nag-iisip ka, siya kaya yung pera ko pagbahayan. Ayaw, di ba? Parang sa bahay yan eh. Kaya daw hindi pwedeng pagsamahin ang manugang at saka biyanan. Kadalasan kasi mag-aaway yan, ang manugang at biyanan. Hindi daw talaga pwedeng pagsamahin yan. Kasi hindi pwedeng sa isang bahay, 2 ang reyna. Yung manugang reyna, yung biyanan reyna. Oh my God! Nang mahanap si Jesus, sabi ng mga tao, Guro, Panginoon, hinanap namin kayo, saan ka nagpunta? Bakit nila hinahanap si Jesus? Si Jesus na rin ang sumagot. Nahanap ninyo ako dahil nabusog ang mga tiyan ninyo. Ano ang kanilang reason kaya nila hinahanap si Jesus? Pagkain. What? Saan masarap pumuntang gawain? May anniversary. Bakit? Sapagkat sa anniversary, maraming pagkain. Perfect! Di ba sa probinsya, pag nagpipiesta, talagang maraming nagluluto eh. Kasi ang pang-akay, ang pang-akit nila sa mga tao, pagkain.
So, pagkain. Ang naging dahilan kung bakit ang mga tao hinahanap si Jesus. Kayo po na nandito ngayon. Ano ang dahilan bakit kayo nandito? Akala ko may sasagot na, pagkain, Brad. Sinilip ko pa naman yung ibibigay sa aking styro. Sinilip ko, wow, masarap, palabok. Kaya lang, mamaya na. So, sabi ng Panginoon sa kanila, hinahanap ninyo ko hindi dahil sa mga kababalaghang ginawa ko sa inyo, kundi dahil nabusog ang mga tiyan ninyo. Mga kapatid, tingnan ninyo. Sabi ng Panginoon sa kanila, ngunit higit ninyong pagsumikapang hanapin ang pagkain hindi nasisira. Mga kapatid, dito po sa ating pagbasa, sa kabuuan ng John chapter 6, dalawang klase ng pagkain ang tinutukoy or tinapay. Yung unang tinapay, yung unang pagkain ay nabubulok o nasisira. Pero dito sa ating pagbasa, nililinaw na sa ating pagbasa na itong tinapay, itong pagkain na ito na hindi nabubulok at nasisira, ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Yes. Ano ang sabi niya nang siya'y hinahanap ng mga tao? Higit ninyong pagsumikapan na hanapin ang pagkain hindi nasisira. Sino ngayon ang pagkain hindi nasisira? Sabi niya, ako ang tinapay ng buhay na bumaba mula sa langit. Sino po ang pagkain hindi nasisira? Ang Panginoong Jesus. Sabi nga sa ating binasa, ang mga ninuno ninyo ay kumain ng mana, ngunit sila ay muling nagutom at nangamatay. Ngunit ang kakain ng tinapay na ibibigay ko ay hindi namamatay. Bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Saan masarap pumuntang gawain? May anniversary. Bakit? Sapagkat sa anniversary, maraming pagkain. Kapag tayo po ay kumain at nabusog, ano ang kasunod nating gagawin? Dito sa likod ko, matutulog ko. Ano ang ating pakiramdam kapag tayo nabusog? Masaya. Satisfy tayo eh. Kung satisfy ka, ibig sabihin, kontento ka. Kaya lang, pagkatapos nating masatisfy, pagkatapos nating makontento, pag nagutom na naman tayo, hahanap na naman tayo ng pagkain. Tama? Bakit? Kasi yung contentment natin, yung satisfaction natin, mayroong oras, may limitasyon. Pero pagdating kay Jesus, siya yung tinapay ng buhay, kapag siya'y tinanggap mo, papasok yung satisfaction, papasok yung contentment, papasok yung kasiyahan sa'yo, kasi hindi ka na magkakaroon ng kagutuman. Hindi ka na magkakaroon ng kauhawan.